Carlene's point of view. Ma, baka po pwede pong makahingi ako ng pamasahe. Magpupunta lang po ako ng ospital. Paalam ko sa mother-in-law ko. Nakataas ang kilay nitong tumingin sa akin. Ospital? At bakit ka naman pupunta ron? Ano naman ang gagawin mo ron? Mataray nitong tanong. Napayuko ako. Hindi po kasi magandang pakiramdam ko eh. Gusto ko po sana magpa-check up para po malaman ang kalagayan ko. Tugon ko. Nakita ko siyang napaismid na parabang hindi ito naniniwala sa sinasabi ko. Hay naku Carlene, kaartehan na naman yung pinapairal mo. Inuman mo na lang yan ng gamot kaysa mag-aksaya ka ng pera para sa pagpapacheck up mo. At wag mo akong paandaran ng kadramahan mo? Sige po mama. Wala akong nagawa kung hindi ang bumalik sa kwarto ko. Hihiga na sana ako nang biglang may kumatok sa pintuan. Ipagluto mo nga pala ako ng makakain at maya-maya aalis ako. Magpupunta ako sa mga amiga ko. Boses yun ng mother-in-law ko. Napabuntong hininga ako habang pilit kong bumangon mula sa kama. Pakiramdam ko'y lalo lang bumigat ang katawan ko. Ngunit wala akong magawa. Hindi ako pinalaking bastos sa mga nakatatanda. Kahit gaano kasakit ang naririnig ko pang salita. Pagbukas ko ng pinto, naandun ang mother-in-law ko, nakapamewang at halatang naiinip na. Anong tinatagal-tagal mo? Gusto mo pa akong magutom? Mataray niyang tanong. Pasensya na po ma. Ano po bang gusto niyong ipagluto ko? Tanong ko ng mahinahon. Bahala ka na, basta't mabilis at masarap. At wag kang tatanga-tanga ha? Madiin niyang sagot bago tuluyang umalis papunta sa sala. Habang nagluluto ako, hindi ko mapigilang isipin kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Minsan tinatanong kong sarili ko kung may nagawa ba akong kasalanan, kaya't ganito ang trato niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat, iniisip ko pa rin na dapat akong magpasensya, alang-alang na lang sa asawa kong si Harry. Habang nagluluto ako ay biglang dumating si Harry. Kaagad nagliwanag ang mukha ko. Bala ko sana siyang salubungin ngunit naunahan ako ng biyenan ko. Harry, kamusta si Celine? Ayos na ba siya ha? Tila may pag-aalalang tanong ng biyenan ko. Napakunot ako ng noo. Si Celine? Nagtatakat gulat kong tanong. Hindi ko naman alam na maririnig pala nila ako. Kapwa silang napatingin sa akin at kitang-kita ko sa mga mata ni Harry kung gaano yun kalamig. Habang ang biyenan ko naman ay nagtataray. Oo, hindi mo ba alam? Bumalik na ang ex-fiancé ni Harry. Sigaw sa akin ng biyenan ko. Napatingin akong muli kay Harry ngunit hindi na sa akin to nakatingin. Umakyat ka sa kwarto, may pag-uusapan tayo. Utos ni Harry. Tumalikod ako mula sa kanila at saka nagsalita. Pero nagluluto pa ako. Then leave it. Galit na sigaw ni Harry. Dahilan kaya napapitlag ako at napaso ang kamay ko. Sige na, umalis ka na riyan. Hindi na baling hindi mo maluto yan. Di naman masarap ang luto mo. Tila galit pa na sabi ng biyenan ko. Napayuko na lamang ako at pilit kong pinipigilang tumulo ang luha ko. Heto na naman, ang tila pagiging walang kwenta ko sa harapan nila. Sumunod ako kay Harry patungo sa kwarto. Pagkasarado pa lamang ng pintuan, ay kaagad itong naghubad ng kanyang suot pantaas, saka nagbalit ng t-shirt. Anong pag-uusapan natin? Utal kong tanong. Hindi ito nagsalita't sa halip ay inabot lamang nito sa akin ng isang papel. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa kong nakasulat doon. Annulment? Ano to, Harry? Maghiwalay na tayo, Carlene. Celine is back, and I want to marry her. Malamig na tugon ni Harry na siyang ikinaguho ng mundo ko. Pakiramdam ko'y nanlambot ang tuhod ko nang marinig kong sinabi niya. Ganun na lang yun? Matapos bumalik ng ex niya basta niya na lang akong hihiwalayan? Kung sa bagay, ikinasal lang naman kami dahil sa utang ni Daddy sa pamilya nila. Nakatayo pa rin ako sa harap ni Harry. Nanginginig ang kamay kong hawak ang papel. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas para magsalita. Pakiramdam ko'y nabura lahat ng halaga ko sa mundo. Harry! Nagpipilit akong panatilihin ang kalma sa boses ko.
Ganun na lang ba talaga? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin to? Napatingin siya sa akin. Malamig pa rin ang mga mata niya. Pag-usapan? Carlene, tigilan na natin to. Hindi kita mahal at hindi kita kayang bigyan ng buhay na nararapat sa'yo. Mas magiging masaya tayo kung maghihiwalay na. Magiging masaya ka. Diin ko. Hindi ko na napigilang sumingit. Ako, anong gagawin ko? Ang bilis mo namang magdesisyon, Hari. Tumawa siya ng mapakla. Carlene, alam mo namang hindi kita kailanman minahal. Ginawa ko lang to dahil sa utang na loob ko sa pamilya ko. Pero ngayon, wala na si Daddy. Wala na ring dahilan para ipagpatuloy ang kasinungalingang to. Parang isang malakas na suntok ang bawat salitang sinasabi niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Tila kulang ang hangin sa paligid. Paano mo nagagawang sabihin yan? Paano mo nagagawang tratuhin ako ng ganito? Ako na ginawa ang lahat para sa'yo. Para sa pamilya mo. Si Celine ang mahal ko, Carlene. She will always be. Putol niya sa akin. Ang boses niya ay puno ng paninindigan. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Si Mama. Ang kanyang ekspresyon ay tila puno ng kasiyahan sa naririnig. Bakit bang dami mo pang sinasabi, Carlene? Dapat nga't magpasalamat ka pa at hindi na niya kailangang tiisin ng isang tulad mo. Baka sakaling bumalik pa ang dating hari ko dahil kay Celine. Hindi ko na napigilan. Tumulo na ang luha ko. Walang isang araw na hindi ko inunang kapakanan niyo, Ma. Hindi ba ako naging mabuting asawa kay Hari? Hindi ba ako naging mabuting manugang sa'yo? O ano ngayon? Ganyan talaga ang buhay. Wala kang karapatang magreklamo kung wala ka namang naibibigay na halaga sa pamilya namin. Sagot ni Mama. Ang mga mata niya ay tila nag-aapoy. Na hindi mo nga magawang magbuntes? Baog ka nga yata. Pandalait pa nito sa kanya. Dahilan kaya't nagulat ako. Ma'am, umalis muna kayo. At huwag niyo nang tangkain pang makinig sa amin or else pati kayo palalayasin ko. Galit na sigaw ni Hari. Tila natatakot naman ang binankot dali-daling umalis. Habang ako, pilit na itinatago ang pagkakalugmok ko. Tumingin ako kay Hari, umaasang makakahanap ng awa o kahit bahagyang pagsisisi sa kanya. Pero wala akong nakita. Pirmahan mo na ngayon. Utos muli ni Hari at may inabot pa sa aking ballpen. Ngumiti ako ng mapakla. Oo nga pala. Napilitan ka lang sa kasal natin, kaya't ganun lang kadali sa iyong makipaghiwalay. Mabuti naman at alam mo. Napatango ako. O sige, mahinahon kong sabi. Kahit ba parang sumisigaw na ang puso ko. Pipirmahan ko ang annulment papers na ito pero sa isang kondisyon. Napakunot ng noo si Hari. Anong kondisyon? Make love with me. Ay hindi. Love is not the right term, right? Lalong naguluhan si Hari. Ano bang sinasabi mo? Use my body, Hari. Sleep with me. And after that, papayag na akong maghiwalay tayo at pipirmahan ko na ang annulment papers na ito. Nakita kong biglang pagbabago ng emosyon ni Hari. Parang napalitan yun ng inis. Hindi niya ako masisisi. Sa loob ng halos 4 na taon naming mag-asawa, never pang may nangyari sa amin. Hindi dahil sa baog ako kaya't hindi ako nabubuntis. Dahil yun kay Hari. He's always not home. At kung nandito man ay tila multo lang ako at hindi niya nakikita. Carlene, nakakaawa ka. Ganyan ka na ba kadesperada para lang makuha ko? Desperada na ako, desperada. Pero iyon ang desisyon ko kapalit ng kalayaang gusto mo. Lakas loob kong tugon. Then sige, if that's what you want. Mabilis na lumapit sa akin si Hari at hinalikan ako sa labi. At sa halik na yun ay sobrang saya ng puso ko. Sa halik din yun, nagsimulang mainit na gabi namin. Mahal ko si Hari, kaya pangit man pakinggan. Mas gugustuhin kong may mangyari sa amin kesa wala. Mas okay nang mapakinabangan ko man lang kahit ang katawan niya.
na kahit sandali maramdaman kong akin siya. Kinabukasan ay maaga akong nagising habang si Harry tulog pa rin. Kinuha ko ng annulment papers saka ko yun pinirmahan. Pagkatapos ay kumuha pa ako ng isang papel at nagsulat. Hindi ka naman pala magaling sa kama. Fake news ang nabalitaan ko noon sa campus. O heto, tanggapin mo ang 50 pesos. Bayad ko para sa isang gabi mo. Ipinatong kong 50 pesos sa ibabaw ng papel at pinatungan ko yun ng ballpen. Nakangiti kong nilisan ng mansyon ng umagang yon. Wala na kami. Hiwalay na. Pero tandaan mo to, Harry. Ginawa kong lahat para sa'yo at darating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat ng to. 7 years later, mula sa Switzerland ay bumalik ako ng Pilipinas kasamang nag-iisa kong anak na lalaki, si Harzen. Mom, it's so hot here. Can we go back to Switzerland? Reklamo ni Harzen. Napangiti ako. Anak, ganito talaga sa Pilipinas. And besides, dito na ang work ko. Hindi na tayo babalik ng Switzerland. Nakita ko na medyo bumusangot si Harzen, kaya't pinsil kong pisngi niya. Ang cute mo talaga, anak. Hindi bale, punta na lang tayo sa mall. Malamig doon. And we can stay there a little bit longer while you're playing at game zone. Papayag ka ba? Biglang nagliwanag ang mukha ni Harzen. Yes, Mommy! Let's go! Excited nitong sambit. Pagkarating namin sa isang kilalang mall sa Maynila, hindi ko maiwasang mapansin ang ilang mga mata na nakatitig sa amin ni Harzen. Siguro ay dahil sa mistisong anyo ng anak ko. Maputing balat, matangos ng ilong at mala-brown na mata. Hindi maikakailang kuha nito ang ilan sa mga katangiang hindi galing sa akin, kung hindi mula kay Harry. Mommy! This place is huge! Ang daming tao! Bulalas ni Harzen habang nakangiting nakatingin sa paligid. Napangiti ako. Oo anak, masasanay ka rin. Tara hanap na tayo ng gusto mong laruan. Habang naglalakad kami papunta sa game zone, bigla akong natigilan nang makita kong pamilyar na mukha. Si Harry, kasama si Celine at may isa pa silang batang kasama. Anak kaya nila yung bata? Tanong ko sa isipan. Tumigil din si Harry sa paglalakad nang magtama ang aming mga mata. Carlene? Tanong niya. Halatang hindi makapaniwala. Walang ekspresyon ang aking mukha at hindi ko na sana siya papansinin ngunit muling nagsalita si Harry. Carlene, long time no see. Napansin kong napatingin si Celine sa akin. Hawak ang braso ni Harry na tila may halong pagtataka at inis sa mga mata niya. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagkagulat sa mukha ni Harry nang mapatingin siya kay Harzen na noon ay hawak ang aking kamay. Mommy, is he someone you know? Inosenteng tanong ni Harzen. Napatingin si Harry kay Harzen, tila naguguluhan. He's your son? Tumango ako't ngumiti ng mapakla. Oo, siyang anak ko. Anak mo? Sinong ama? Tanong niya. Pilit tinatago ang kaba. Why would you ask her that? Takang tanong ni Celine. Mukhang hindi yata alam ni Celine kung sino ako. Napatingin ako kay Harry ng diretsyo. Harry, 7 years nang nakalipas. Hindi na mahalaga kung sinong ama. Ang mahalaga, masaya na kami ng anak ko. Nakita kong hindi siya nakapagsalita. Napatingin si Celine kay Harry at pabulong na nagsabi. Harry, let's go. We don't need to stay here. Tumango si Harry ngunit hindi maiwasang lingunin muli si Harzen habang naglalakad silang palayo. Napansin kong lungkot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Habang nagpunta na kami ni Harzen sa game zone, biglang nagsalita ang anak ko. Mommy, who's that man? He looks confused and kinda looks like me. Pinilit kong kumalma. Pinisil ko ang kanyang kamay at ngumiti. Wala yun anak. Isang kakilala lang mula sa nakaraan. Huwag mong alalahanin at saka guni-guni mo lang na magkamukha kayo. Mas gwapo ka naman doon. Habang tinitingnan ko ang anak ko na masayang naglalaro sa game zone, napatingin ako sa labas ng salamin. Isang bagay ang malinaw sa akin.
Hindi na akong Carlene na dati nilang kayang tapakan. Ako na ang Carlene na kayang ipaglaban ng sarili at ang anak ko. At kung sakaling malaman nilang katotohanan tungkol kay Harzen, handa akong harapin sila. Ako na ang panalo sa laban na ito. Nagpatuloy si Harzen na nag-e-enjoy sa paglalaro habang ako'y tahimik na napapaisip. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Hari kanina. Malinaw na may mga tanong siyang gustong itanong, ngunit hindi niya magawa dahil nandun si Celine. Napabuntong hininga ako. "Mommy! Look!" Masayang sigaw ni Harzen habang ipinapakitang na ipanalo niyang tickets mula sa game machine. "Can we get a prize?" Napangiti ako. Pilit na itinatabi ang mga iniisip ko. "Siyempre naman anak, kunin mo yung gusto mo." Habang namimili si Harzen ng laruan, may naramdaman akong mga matang nakatingin sa akin. Nang lumingon ako, isang pamilyar na mukha ang bumungad. Si Hari, mag-isa. Tila hinihintay akong mag-isa rin. "Harzen anak," sabi ko habang hinihintay siyang matapos. "Mommy will be back in a bit ha, diyan ka lang." Tumango si Harzen, abala sa pagpili ng premyo. Kaya't kinuha kong pagkakataon na yun para lumapit kay Hari. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig kong tanong. "Carlene," mahinang simula niya. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa anak mo." Nagtaas ako ng kilay. Pilit itinatago ang kaba. "At bakit naman kailangan nating pag-usapan ng anak ko? Hindi ba't wala ka ng pakialam sa akin noon pa?" Suminghap siya't bahagyang napayuko. "Carlene, please. Huwag na nating gawing mas mahirap pa to. Gusto ko lang malaman." Tumingin siya sa direksyon ni Harzen. "Ako bang ama niya?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makita ang kahinaan ko. Tumawa ko ng mapakla. "Nahihibang ka na ba, Hari? Anong kinalaman mo sa anak ko?" "Just freaking answer me, Carlene." Tila nagtitimpi nitong tanong. "You can't demand anything from me. Matagal na tayong tapos, Hari." "Carlene," seryoso niyang sabi. "May karapatan akong malaman." Nagkibit balikat ako. "Karapatan? Naaalala mo bang sinabi mo noon na hindi mo ako minahal? Na wala akong halaga sa'yo. Ngayon gusto mong malaman kung anak mo siya? Kahit ano pang sagot ko, wala ka ng karapatang makialam sa buhay namin, Hari." Nanatiling tahimik siya, ngunit halata sa mga mata niya ang pagdududa at lungkot. "Kung ako ngang ama niya," pagsisimula niya, "gusto ko siyang makilala. Ayokong ipagkait sa kanyang karapatan ko bilang ama sa kanya." Napangiti ako ng mapakla. "Huli na para dyan, Hari. Hindi mo siya kailangan at hindi ka rin niya kailangan. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang naging ama't ina niya." Tumalikod ako't muling bumalik kay Harzen. Habang naglalakad pabalik, humabol si Hari ng tanong na tila pinaninindigan ng balak niyang alamin ng totoo. "Carlene," tawag niya. "Kung gusto mong itago ang lahat, nasa sa iyo yun. Pero tandaan mo, lalabas at lalabas ang katotohanan." Hindi ko siya nilingon. "At kapag dumating ang araw na yun, Hari, baka mas gugustuhin mong hindi mo malaman." Sambit ko. Pagkatapos kong kunin si Harzen, mabilis kaming umalis sa mall. Sa likod ng isipan ko, alam kong hindi yun ang huling pagtatagpo namin ni Hari. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga'y maprotektahan ko ang tahimik naming buhay ng anak ko. At kahit pa dumating ang araw na matuklasan niyang totoo, gagawin kong lahat para ipaglaban ang anak ko. Kahit sino pang humadlang. Dumiretso na kami sa condo unit ng aking kaibigan ni Amara. Doon muna kami tutuloy pansamantala. Hanggat hindi pa ako nakakahanap ng bahay na aming matutuluyan. "Oh, ano sabi ng ex-husband mo nung nakita niya si Harzen?" Tanong ni Amara. Nandito kami sa kitchen at nagluluto habang si Harzen ay nasa kwarto. Para siyang namutla.
Totoo talaga siguro yung sinasabi nilang lukso ng dugo. Naramdaman niya siguro yun nang makita niya si Harzen. Kahit hindi niya maramdaman ang lukso ng dugo, para kaya silang pinagbiyak na bunga ni Harzen? Xerox copy? Habang hinihiwa kong mga gulay, napahinto ako sandali sa tanong ni Amara. Totoo ang sinabi niya. Hindi kailanman maitatanggi ang pagkakahawig nila Hari at Harzen. Mula sa hugis ng kanilang mukha hanggang sa mga mata nilang may sariling kwento. Tama ka nga, sagot ko, pilit na ngumiti. Kahit hindi ko man aminin, ay hindi ako makakatakas sa katotohanan. Napangiti si Amara habang hinahalo ang ginisang bawang at sibuyas sa kawali. So ano nang plano mo? Aaminin mo ba kay Hari na siya ang ama ni Harzen? Napatingin ako sa kanya, halatang hindi handa sa tanong. Amara, 7 years akong namuhay na mag-isa kasama si Harzen. Hindi ko kailangan si Hari para maging buo ang pamilya namin. And remember, he's the one who abandoned me. Pero Carlene, malumanay niyang tugon. Paano kung malaman ni Harzen balang araw? Paano kung siya mismo ang magtanong? May karapatan din siyang malaman kung sino bang ama niya. Natahimik ako. Hindi ko maitatangging iniisip ko rin yon. Pero mas pinili kong ituon ng pansin sa kasalukuyan. Ayokong guluhin ang buhay namin ni Harzen, lalo na ngayon na maayos sa tahimik ng lahat. Hindi ko alam, Amara. Sabi ko sa wakas. Siguro darating din ako sa puntong kailangan kong sabihin ang totoo kay Harzen. Pero hindi ngayon. Ayoko siyang madamay sa mga komplikasyon. Tumango si Amara. Tila nauunawaan ang pasya ko. Well, nandito lang ako, Carlene. Kung kailangan mo ng suporta, alam mo na kung saan ako hahanapin. Napangiti ako. Isa si Amara sa mga taong hindi kailanman bumitaw sa akin. Kahit noong mga panahong halos wala na akong ibang kakampi. Nang matapos kami magluto, tinawag ko si Harzen para kumain. Tumakbo siya papunta sa mesa. Dala ang bago niyang laruan mula sa game zone. Mommy, look oh, ang cool nito. Thank you for letting me get this. Masigla niyang sabi habang pinapakita ang laruan. Napangiti ako. Anything for you, anak. Habang kumakain, biglang nagtanong si Harzen. Mommy, bakit parang may kilala kang tao sa mall kanina? Parang galit ka sa kanya. Natigilan ako. Agad kong hinanap ang tamang sagot sa tanong niya. Wala yun, anak. Isang dating kakilala lang. Hindi na mahalaga. Napakunot ang noo niya. Pero mami, bakit siya nakatingin sa akin? Tingin ko gusto niya akong kausapin. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Pilit ibinabaling ang usapan. Hayaan mo na yun, anak. Basta ang mahalaga, masaya tayo ngayon, hindi ba? At saka promise ko, hindi kita pababayaan. Ngumiti si Harzen ngunit alam kong may mga bagay siyang pilit iniisip. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ako ng mga plato, lumapit si Amara at pabulong na nagsabi, Carlene, bata pa si Harzen, pero matalino siya. Hindi magtatagal, magsisimula na rin siyang magtanong ng mas seryosong bagay. Kailangan mo nang maghanda. Tumango ako. Alam kong tama siya. Darating ang araw na kailangan kong harapin ang mga tanong ni Harzen at pati na rin si Hari. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang ayusin ang buhay namin bago ko muling buksan ang pinto ng nakaraan. 1 linggong nakalipas bago ko bumalik sa trabaho. Well, I am now an executive manager sa isang sikat na clothing brand mula Switzerland, The Gems. Good day everyone. This is Miss Carlene Vega, our executive manager from Switzerland, na ngayon ay mananatili na rito sa kumpanya natin. Pakilala sa akin ni Ma'am Vina, ang Vice President ng The Gems. Binati ako ng mga empleyado ron at natutuwa ko dahil iba talaga kapag kapwa Pilipino mong kasama mo sa trabaho. Hindi man lahat ay makakasundo mo, pero tsak more on good vibes talaga kapag Pilipino. Let's go to my office, Carlene.
Meron din kasi akong hinihintay na isang big client. Baka pwedeng samahan mo ko? Since Arnold is not here kasi. Tukoy nito sa asawa, ang CEO ng kumpanya. Oh, sure Ma'am Vina. Pagpayag ko. Pagpasok namin sa opisina niya, ay kaagad akong umupo. Habang si Ma'am Vina naman ay may kausap sa cellphone. Ilang sandali pa'y lumapit sa akin si Ma'am Vina. He's here. OMG, I'm so excited. Talagang bigating client to, Carlene. Excited na sambit ni Ma'am Vina. Kaya tuloy na pangiti ako at nakaramdam din ng excitement. Kapwa kaming nakatingin sa pintuan at hinihintay ang papasok. Ilang saglit pa, nang bumukas ang pintuan. Nakangiti akong tumayo para salubungin at batiin ng kliyente. Ngunit nawala ang ngiti ko nang makilala ko kung sinong nasa harapan ko. It's him. My ex-husband, Harry. Mr. Harry Acosta. Masiglang bati naman ni Ma'am Vina. Nakipagkamay to kay Harry, habang si Harry nakatitig sa akin na tila hindi rin inaasahang nandun ako. Nagkaroon ng tensyon sa silid habang nananatili ang titig ni Harry sa akin. Sa kabila ng lahat, nanatili itong profesional, kahit pahalata naman sa mukha nito na naguguluhan. Miss Vega, hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Bati nito sa akin. Ngumiti naman ako ng pilit. Mr. Acosta, ganun din ako. It's been a while. Napatingin si Ma'am Vina na halatang hindi alam ang ugnayan naming dalawa. Tumawa ako ng bahagya upang maibsan ng tensyon. Oh, so you two know each other? That's great! Mukhang magiging smooth ang deal na ito. Sambit ni Ma'am Vina. Hindi naman maalis sa akin ang tingin ni Harry. Oo, matagal na. Pero hindi ko naman akalaing magkikita kami ng sunod-sunod sa ganitong pagkakataon. Huminga ako ng malalim at itinuwid ang aking postura. Anyways, Ma'am Vina, ano po yung specifics ng deal para maipresenta natin kay Mr. Acosta? Nagpatuloy ang usapan nila sa isang formal na tono. Ngunit hindi ko mapigilan ang kaba sa dibdib ko. Ang presensya ni Harry ay tila nagbabalik ng mga alaala na pilit ko nang ibinabaon. Samantala, si Harry naman ay tahimik na nagmamasid. Parang may gustong sabihin ngunit nagpipigil. Matapos ang meeting, nagpaalam si Ma'am Vina upang ayusin ang ibang dokumento. Naiwan kaming dalawa ni Harry sa opisina. Namayaning katahimikan sa aming dalawa at nagdarasal ako na sana bumalik ng muli si Ma'am Vina. Dahil anytime ay nararamdaman kong magtatanong na naman si Harry. Carlene, pagkuha ni Harry sa atensyon ko. 7 years. Mukhang sinasadya ng tadhanang magkita tayong muli. Baka this time may balak mo nang sabihin sa akin ng totoo. Umiwas ako ng tingin. Wala naman akong dapat na sabihin sa iyo, Harry. Ang mga nangyari noon ay tapos na. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Harry. Tapos na? Bakit parang may bagay kang iniiwasan? Carlene, ang batang kasama mo sa mall, anak ko ba siya? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko inaasahan ang derechahang tanong niya na yon. Lalo't na sa trabaho kami. Magsisinungaling pa rin ba ako o aaminin ang totoo? Habang bumibigat ang hangin sa paligid, naramdaman kong wala na siyang takas. Ngunit handa ba si Harry na harapin ang katotohanan? Harry, this is not the right place para pag-usapan yan. Mahina akong tugon dahil ayokong magalit rito at baka makita pa yon ni Ma'am Vina. Mas tumindi ang titig sa akin ni Harry. Then tell me when and where, Carlene. I deserve to know. At higit sa lahat, may karapatan akong malaman kung totoo ang iniisip ko. Tumahimik na lang ako. Alam kong darating naman talaga ang araw nito ngunit hindi ko lang akalaing ngayon na yon. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Nag-iwan ng bigat ang tanong ni Harry. Si Carlene ay tahimik. Iniisip kung papaanong sasagutin ang inaasam-asam na katotohanan. Ngunit bago siya makapagdesisyon, bumukas ang pinto. Si Ma'am Vina dala ang mga dokumento. Oh, pasensya na Mr. Acosta. Mukhang napasarap ang usapan niyo ah.
Anyways, I'll leave these papers with you. Carlene, you know what to do, ha? Sambit ni Ma'am Vina. Pinilit kong ngumiti. Of course, Ma'am Vina. Thank you. Pagkatapos isarang muli ni Ma'am Vina ang pinto, binalingan muli ni Harry si Carlene. Carlene, hindi mo ako madadaan sa pag-iwas. Kailangan natin tong pag-usapan. Malalim ang buntong hininga ni Carlene. Fine. Mamaya sa coffee shop malapit dito. Pero 1 oras lang, Harry. Wala nang usapang mahaba pa. Tumango si Harry. Okay, aasahan kita. At sana tumupad ka sa usapan. Coffee shop meeting. Nang magkita sila sa coffee shop, tahimik na naupo si Carlene sa tapat ni Harry. Malamig ang kapaligiran, ngunit halatang mainit ang tensyon sa pagitan nila. So sabihin mo na sa akin, Carlene, anak ko ba siya? Diretsahang tanong ni Harry. Tinitigan ko si Harry, halatang nagpipigil. Bakit ba gusto mo pang malaman? We're done. May pamilya ka na, Harry. 7 taon na ang lumipas. Wala ka man lang naging effort na hanapin ako. Naipakita man lang na mahalaga pa rin ako sa'yo. Dahil hindi ko alam. Hindi ko alam na iniwan mo ko nang may dinadala kang bata. Do you remember? After what happened to us? Ikaw ang umalis at nag-iwan ka pa talaga ng 50 pesos. Tila inis na sambit ni Harry. Because you're filing an annulment. Natatandaan mo rin ba yun? Ikaw ang nakipaghiwalay para sa babae mo. You didn't even find me. Carlene, kung nagstay ka kahit 1 araw lang malalaman mong totoo. Hindi kita hinanap dahil akala ko tapos na talaga tayo. Pero ngayong nakita ko siya. Ang anak natin, nakita kong sarili ko sa kanya. Natahimik si Carlene. Ang bigat ng damdamin ni Harry ay ramdam niya. Ngunit dala rin ito ang sakit ng nakaraan. Napakuyom ng kamao si Carlene. Oo, Harry. Anak mo siya. Pero wag mong iisipin na babalik tayo sa dati. Ako lang ang bumuhay kay Harzen. Ako lang ang nagpalaki sa kanya. Pag-amin niya dahil alam niyang hindi siya titigilan ni Harry. Halatang nasaktan si Harry, pero nanatili siyang kalmado. Hindi ko naman sinusumbat ang nagawa mo, Carlene. Pero ngayon alam kong anak ko siya. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Hindi mo pwedeng ipagkait yun sa akin. Harry, hindi ganun kadali yun. Hindi ko alam kung paano kong ipapaliwanag kay Harzen. Paano kung guluhin ito ang buhay niya? Ayokong mahirapan siya. Mas mahirap kung malalaman niya balang araw na itinago mo ito sa kanya. Mas masakit kung mararamdaman niyang pinagkaitan siya ng karapatang makilala ko. Natahimik akong muli. Iniisip ko ang bawat salitang binitawan ni Harry. Harry was right. And I don't want that to happen. Darating ang araw na tatanungin siya ni Harzen. At ngayon, tila hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagsisinungaling. Tumango ako ng may halong pag-aalinlangan. Okay, Harry. Bigyan mo ko ng oras. Kailangan kong pag-isipan kung paano to sasabihin kay Harzen. Pero wag kang magmamadali. Hindi madali para sa aming dalawa to. Bahagyang napangiti si Harry. Salamat, Carlene. At kahit ano pang mangyari, nandito ako. Para sa kanya. At kahit papano para sa iyo din. Kahit hindi na para sa akin, basta't siguraduhin mo lang na hindi masasaktan ang anak ko. Harry, I don't want him to feel neglected. I promise, Carlene, I would never allow that to happen. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Carlene at si Harzen, abalang bata sa paglalaro ng paborito niyang laruan. Si Carlene naman ay tila malalim ang iniisip. Alam niyang kailangan niyang simulan ng mahirap na usapan. Harzen, anak, may gusto si Mami na sabihin sa'yo. Mahinang sambit ni Carlene na medyo kinakabahan pa. Hindi naman tumingin si Harzen dahil abala to sa paglalaro. Ano po yun, Mami? Huminga ng malalim si Carlene. Hinahanap ang tamang mga salita. Naalala mo ba yung tinanong mo sa akin nung isang araw tungkol sa lalaking nakita natin sa mall? Biglang tumigil sa paglalaro si Harzen at tumingin kay Carlene. Oo, Mami.
Siya ba talaga yung dati mong kakilala? Bakit siya nakatingin sa akin ng ganon? He's weird. Ramdam ni Carleen ng kaba ngunit hindi na siya pwedeng umatras. Anak, siya si Harry. Siyang daddy mo. Nagulat si Harzen. Napatigil siya ng ilang saglit. Tila nagpaproseso ng narinig. Talaga, Mami? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit hindi ko siya kilala? Sunod-sunod na tanong nito. Mahigpit na hinawakan ko ang kamay ni Harzen. Gusto kong lumaki kang masaya at hindi magulo ang buhay mo, anak. Pero dumating ng panahon na kailangan mo na ring malaman ng totoo. Tahimik si Harzen, ngunit halata sa kanyang mukha ang halo-halong emosyon. Gusto ko siyang makilala, Mami. Gusto kong malaman kung anong klaseng daddy siya. Napalunok si Carleen. Alam niyang darating to ngunit hindi niya inakalang magiging handa si Harzen sa ganitong usapan. O sige anak, mag-uusap tayo ulit. Pero sa ngayon, ang mahalaga, tandaan mong mahal na mahal kita. At kahit ano pang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Yumakap si Harzen kay Carleen at ramdam niya ang init ng yakap ng bata. Ngunit sa kabila ng yakap na yon, alam niyang may bagong pagsubok na haharapin ng kanilang pamilya. Kinagabihan, tinawagan ni Carleen si Harry upang ipaalam ang nangyari. Harry, sinabi ko na kay Harzen. Salamat, Carleen. Anong sabi niya? Baka sa boses ni Harry ang hindi maipaliwanag na emosyon. Gusto kanyang makilala. Pero gusto kong unti-untiin lang, Harry Ayokong guluhin ang takbo ng buhay niya Ayokong biglain siya ng mga bagay na tungkol sa'yo. Naiintindihan ko. Sabihin mo lang kung kailan tayo pwedeng magkita. Gagawin kong lahat para maging maayos to para sa kanya. Salamat, Harry. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Pero, paano ang pamilya mo? Si Celine, paano siya? Hindi ba siya magagalit? Tanong ni Carleen. Ako nang bahala sa kanya. I won't allow her to hurt you and Harzen. I promise. Napatango na lamang si Carleen mula sa kabilang linya. O sige, aasahan kong sinabi mo. Sa kanya ibinaba ang tawag. Gumaan ang pakiramdam niya kahit papano dahil wala na siyang tinatago. Makaraan ng ilang araw, dumating ang itinakdang araw para magkita sila Harzen at Harry. Pinili ni Carleen ang isang tahimik na park na malapit sa kanilang lugar kung saan pwedeng mag-usap ang dalawa na hindi naiistorbo. Habang naglalakad sila patungo sa park, hawak ni Carleen ang kamay ni Harzen. Tahimik ang bata ngunit bakas sa mukha niyang pananabik at konting kaba. Anak, okay ka lang ba? Gusto mo bang mamaya na lang tayo pumunta? Tumango si Harzen na medyo nag-aalangan. Okay lang po ako, Mami. Pero paano po kaya siya? Mabait po kaya siya? Ngumiti si Carleen. Pilit na pinakakalma ang anak. Mabait si daddy mo, anak. Sigurado akong magiging maganda ang pagkikita nyo. Pagdating nila sa park, nakita ni Harleen si Harry na nakaupo sa isang bench. Hawak ang isang kahon na tila regalo. Napatigil si Harzen at tumingin kay Carleen. Siya po ba yun, Mami? Tumango si Carleen. Oo anak, siyang daddy mo. Lumapit sila kay Harry at agad tong tumayo. Napatigil si Harry nang makita si Harzen ng mas malapitan. Tila nagulat siya sa sobrang pagkakahawig nilang dalawa. Nakangiti si Harry ngunit halatang pilit. Pinipigil ang emosyon. Hi Harzen, ako si Harry. Ang daddy mo. Tahimik lang si Harzen. Nakatitig kay Harry bago nagsalita. Hello po, Daddy. Nakangiti si Harry at lumuhod upang maging kapantay ang bata. Pasensya ka na kung ngayon lang tayo nagkakilala pero gusto kong malaman mo na masaya akong makilala ka. Bakit po ngayon lang? Bakit hindi kayo nagpakita noon? Diretsahang tanong ni Harzen. Nagkatinginan sila Carleen at Harry.
Huminga ng malalim si Harry bago sumagot. Dahil hindi ko alam na nandito ka. Kung alam ko lang, matagal na sana kitang hinanap. Pero ngayon na alam ko na, gusto kong bumawi sa lahat ng araw na hindi tayo magkasama. Tumahimik si Harzen, halatang iniisip ang mga sinabi ni Harry. Maya-maya, iniabot ni Harry ang kahon kay Harzen. Para sa'yo, sana magustuhan mo. Binuksan ni Harzen ang kahon at nakita ang isang remote-controlled car. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Wow! Ang ganda! Thank you po, Daddy! Ngumiti si Harry at tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Curly na nagbigay ng mahinang ngiti, bilang pagsang-ayon. Gusto mo bang subukan natin yan? Pwedeng samahan kita. Sige po! Habang abala si Harzen sa paglalaro kasama si Harry, tahimik na nanonood si Carlene mula sa malayo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Tuwa para kay Harzen, kaba para sa hinaharap, at bahagyang pag-asa na baka maghilo mang sugat ng nakaraan. Lumipas ang isang linggo at napansin ni Carlene na napapadalas na ang pagbisita ni Harry. Kaya naman kinausap niya ito habang naglalaro si Harzen sa sala. Harry, mukhang napapadalas ang pagbisita mo kay Harzen ah. Hindi ba nagtataka ang asawa mo? Baka wala ka ng oras sa kanila. Sambit ni Carlene. Huwag mong intindihin si Celine. Kaya niya ng sarili niya. Diretsyong sambit ni Harry. Napakunot ng noo si Carlene. Bakit kung magsalita ka parang wala kang pakialam sa kanya? Hindi ba't may anak din kayo? Aba Harry, gulo itong ginagawa mo ha? Sasagot na sana si Harry pero biglang tumunog ang cellphone niya. Excuse me, sasagutin ko lang to. Narinig ni Carlene ang seryosong tono ng boses ni Harry habang kausap nito ang nasa kabilang linya. Hindi sinasadya, nakuha niya ang ilang salitang binitawan ni Harry. Oo, nandito pa ako. Sinabi ko na. Ako nang bahala kay Harzen. Sige, uuwi na rin ako maya-maya. Matapos ibaba ang tawag, bumalik si Harry sa sofa. Ngunit ramdam ni Carlene ang pagbabago ng kanyang aura. Carlene, seryosong bungad ni Harry. Alam kong marami kang tanong at siguro tama lang yun. Pero hindi ako narito para saktan ng kahit na sino. Narito ako dahil gusto kong maging parte ng buhay ni Harzen. Nanatili ang tingin ni Carlene sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Harry, hindi ko naman sinasabi na masamang ginagawa mo. Pero hindi ba dapat malinaw sa asawa mo kung bakit mo ginagawa to? Hindi ako komportable sa sitwasyon na parang lihim tayo. Napabuntong hininga si Harry. Sinubukan ko namang ipaliwanag kay Celine, pero hindi niya naiintindihan. Hindi ko rin alam kung paano siya makikinig. Alam kong malito sa paningin ng iba pero ang mahalaga sa akin ngayon ay si Harzen. Bakit ngayon lang, Harry? Tanong ni Carlene. Mas malambot na ang tono. Bakit nung magkasama pa tayo? Never kang nagpakita na mahal mo ko. Tapos ngayon kay Harzen. Hindi nakasagot agad si Harry. Napatingin siya kay Harzen. Masayang naglalaro ng kanyang mga laruan. May mga bagay na masakit aminin, Carlene. Pero siguro, ito na ang tamang panahon para gawin ng tama. Bumigat ang pakiramdam ni Carlene. Nais niyang intindihin si Harry, pero hindi niya maalis ang takot na baka masira ang katahimikan ng buhay nilang mag-ina. Kung ganoon, siguro panahon na rin para maging malinaw ang lahat. Harapin mo si Celine at gawin mo kung anong tama. Hindi lang para sa'yo, kung hindi para kay Harzen din. Tahimik na tumango si Harry, tila dinadala ang bigat ng mga salitang yon. Gagawin ko, pero Carlene, isang pakiusap lang. Huwag mo kong iwasan. Huwag mong ilayo sa akin si Harzen. Please. Hindi kita iiwasan. Pero sana, pag-isipan mo ng mabuti ang mga susunod mong hakbang. Ayoko kasi masaktan si Harzen sa bandang huli. Tumango si Harry at muling tumingin kay Harzen.
Hindi ko hahayaang mangyari yun. Napatango na lamang si Carlene at nagtiwala sa sinabi ni Harry. Habang si Harry naman ay lumapit kay Harzin at nagsimulang makipaglaro dito. Kinagabihan ay sobrang lakas ng ulan at naroroon pa rin si Harry sa bahay nila. Dad, huwag ka nang umalis. Malakas pong ulan. Baka maaksidente pa po kayo, sambit ni Harzin. Napatingin si Harry kay Carlene. Anak, hindi pwede kasi may work pa ang daddy mo and he can't stay with us. Kaagad na sambit ni Carlene. But mom, can't you see? It's raining and ang lakas pa ng hangin. Kawawa naman po si daddy. Narinig ni Harry ang pangungusap ng kanyang anak. Kaya't bahagya siyang lumapit kay Harzin at tumungo sa kanyang antas. Harzin, alam ko na nag-aalala ka para kay daddy. Mahinahon niyang sabi sa bata habang hinahaplos ang balikat nito. Pero kailangan magtrabaho ni daddy para maibigay ang lahat ng pangangailangan niyo ni mommy. Ngunit mahigpit na yumakap si Harzin kay Harry at pabulong na nagsabi. Pero dad, mas gusto ko pong safe kayo kaysa sa kahit na ano. Napatingin si Carlene sa kanyang mag-ama at malalim na napabuntong hininga. Nakonsensya siya dahil sa sinabi ng anak. Harry, baka nga mas mabuting dito ka na lang muna ngayong gabi. Mungkahin niya. Bagamat halata sa kanyang tono ang pag-aalala. Hindi naman kita mapipilit pero mas delikado ang daan kapag ganitong kalakas ang ulan. Bahagyang nag-isip si Harry. Tumingin siya sa bintana at nakitang malalaking patak ng ulan at ang hangin na humahampas sa mga puno. Siguro nga, mas mabuting dito na lang muna ako. Tugon niya sa wakas. Napangiti si Harzin at tumalon sa tuwa. Yehey! Dito si daddy matutulog. Huwag masyadong maingay, Harzin. Wika ni Carlene ngunit hindi maitatago ang ngiti sa kanyang labi. Sige na Harry, magpahinga ka na muna. Ako nang bahala sa pagkain. Wala nang nagawa pa si Carlene. Pero nang mag-request ang anak nila na tabi-tabi silang matulog na tatlo, ay doon na siya umalma. Mommy, please, tabi na tayong tatlong matulog. Paglalambing ni Harzin kay Carlene. Anak, no. Why? Is there something wrong about it? Yes, anak. Hindi sanay ang daddy mong matulog ng may katabi. Right, Harry? Paggawa ni Carlene ng kwento. Tila nabigla si Harry sa sagot ni Carlene, ngunit agad niyang kinuha ang pagkakataon para tumulong. Oo, Harzin, kasi medyo magalaw akong matulog, sabi ni Harry. Pilit na ngumiti habang iniiwas ang tingin kay Carlene. Pero bakit dati? Tabi kayong natutulog? Tanong ni Harzin, halatang naguguluhan. Napatingin si Carlene kay Harry. Parang hinihingi ang tulong nito sa tanong ng kanilang anak. Anak, malumanay na sagot ni Carlene. Dati kasi magkasama kami sa isang bahay. Ngayon, ibang bahay nang tinitirhan ng daddy mo. Sumimangot si Harzin. Ibig sabihin hindi na pwede. Pero sabi mo, kahit anong gusto ko susubukan mong ibigay. Napabuntong hininga si Carlene. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Anak, hindi lahat ng gusto mo pwede. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mahalaga ang gusto mo. Biglang sumingit si Harry. Harzin, gusto mo ba ng kwento bago matulog? Sabay tayong magbabasa ng paborito mong libro. Promise, Daddy? Naliwanagan ang mukha ng bata. Promise. Nakangiti si Harzin ngunit halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Samantalang sina Carlene at Harry, parehong ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit para sa anak nila, parehong pilit na ngumingiti kahit pansamantala lang. Habang inaayos ni Carlene ang kumot ni Harzin, sinundan niya ng tingin si Harry na abala sa pagkuha ng libro sa bag nito. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit pinilit niyang ibaling ang atensyon sa anak. Okay anak,
Mag-ready ka na ha. Matutulog ka na pagkatapos ng kwento. Ani Carlene, pilit na pinapalakas ang loob ng sarili. Tumango si Harzen, ngunit halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Okay mami, pero dapat si daddy po ang magkakwento ah. Ngumiti si Harry at umupo sa tabi ni Harzen. Of course Harzen, ano bang gusto mong kwento? Si Captain Dino o yung tungkol sa haring mahilig sa tsokolate? Captain Dino! Agad na sigaw ni Harzen, sabik ang mukha kahit papano. Habang nag-uumpisa ng magbasa si Harry, naupo si Carlene sa kabilang gilid ng kama. Tahimik lang siyang nakikinig, pero hindi mapigilang mapaisip. Paano nga ba nila ipaliliwanag ang sitwasyon sa kanilang anak? Hanggang kailan nila maitatago ang katotohanan? Sa kalagitnaan ng kwento, tumigil si Harzen at tumingin sa kanilang dalawa. Mommy, Daddy, bakit hindi na lang kayo magsama ulit para wala ng problema? Nagkatinginan sila Carlene at Harry. Parehong hindi alam kung papaanong sasagutin ng tanong. Si Carlene ang unang bumasag ng katahimikan. Anak, hindi kasi ganun kadali ang mga bagay minsan. Pero tandaan mong mahal na mahal ka namin ni Daddy, kahit na anong mangyari. Paano kung hindi nyo na mahal ang isa't isa? Inosenteng tanong ni Harzen, tila hindi nauunawaan ang bigat ng kanyang sinasabi. Saglit na natahimik si Harry bago siya muling nagsalita. Harzen, mahalaga ka sa amin ni Mami. Yun ang pinaka-importante, hindi ba? Kaya kahit hindi kami magkasama sa iisang bahay, nandito pa rin kami para sa'yo. Napatango si Harzen, bagamat halatang may panghihinayang pa rin. Okay, Daddy. Pero sana, pwede ulit tayong matulog ng tatlo. Tumango si Harry, pilit na ngumiti. Pangako anak, gagawa tayo ng paraan. Pero ngayon magpahinga ka na ha? Hinaplos ni Carlene ang buhok ng anak at hinalikan to sa noo. Good night Harzen, sweet dreams. Habang natutulog si Harzen, tahimik na tumayo sila Carlene at Harry. Nagkasabay sa pintuan. Tumigil si Harry at bumulong. Hindi natin kayang iwasan to habang buhay, Carlene. Kailangan nating harapin. Tumango si Carlene, bumuntong hininga at sumagot ng mahina. Oo, pero hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. At siguradong ako rin. Nagkatinginan silang dalawa bago tahimik na lumabas ang silid. Paglabas ng kwarto, tumigil sila Carlene at Harry sa sala. Tila may bigat ang hangin sa pagitan nila. Pero parehong alam na kailangang mag-usap. Si Harry ang unang nagsalita. Harzen deserves to know the truth. Napaupo si Carlene sa sofa. Hinagod ang noo at tumingin kay Harry. Alam ko, Harry, pero paano? Paano natin sasabihin sa kanya na hindi na tayo pwedeng maging buong pamilya gaya ng sa iba? Umupo si Harry sa tabi niya, pinipilit maging mahinahon. We'll do it slowly. Hindi natin kailangang ibigay lahat ng detalye agad. Pero kung patuloy nating iiwasan ang tanong niya, mas lalo lang siyang maguguluhan. Tumahimik si Carlene. Tila pinagninilayan ng sinabi nito. Natatakot lang kasi ako, Harry. Hindi ko alam kung papaano niyang tatanggapin. Harzen is too young to understand things like this. Mas mahihirapan siya kung mararamdaman niyang may itinatago tayo. Harzen is smart, Carlene. Alam niyang may mali, kahit hindi niya pa maintindihan kung ano ba yun. Napatingin si Carlene sa sahig. Pilit na nilalabanan ang bigat sa kanyang dibdib. Paano kung sisihin niya ako? O ikaw? Paano kung isipin niya na hindi natin siya mahal dahil nagkahiwalay tayo? Hinawakan ni Harry ang kamay ni Carlene. Isang gestong nagbigay ng kakaibang init at pagkakaisa. Carlene, parehas natin siyang mahal. Yun ang kailangan niyang malaman. Higit sa kahit na ano pa man. Kailangan niyang maramdaman na kahit ano pang nangyari sa atin, hindi magbabago ang pagmamahal natin sa kanya. Napatingin si Carlene kay Harry.
Hindi niya alam kung ito bang dating asawa niya na minsang sinisi sa kanilang pagkasira o kung ito ang taong sinandalan niya noon. Harry, alam kong tama ka, pero bigyan mo pa ako ng konting panahon. I need to be ready for this. Tumango si Harry, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Okay, pero Carlene, huwag nating patagalin. Harzan deserves clarity. And he needs us to face this together. Napabuntong hininga si Carlene bago tumango. I promise, Harry. Haharapin natin to. Pero dahan-dahan lang para kay Harzan. Para kay Harzan. Ulit ni Harry. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong ramdam ang bigat ng hinaharap. Pero may pag-asa sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Dahil kahit hiwalay na sila, pareho silang handang ipaglaban ang kapakanan ng kanilang anak. Kinabukasan ay nagising sila dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. It's too early. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Harry habang pupungas-pungas pa. Wala naman eh, sagot ni Carlene, saka tumayo at sumilip sa CCTV monitor. Oh my gosh, Harry! It's Celine, your wife! Gulat na sambit niya. What? Mabilis na napatayo si Harry at lumabas ng kwarto. Ganon din si Carlene. Pinagbuksan ni Harry ng pinto si Celine at malakas na sampal ang sumalubong kay Harry. What the heck are you doing here, Harry? At bakit kasama mo tong babae na ito? Galit na sigaw ni Celine. Don't make a scene here, Celine. Sambit ni Carlene. Celine, calm down. Huwag kang mag-eskandalo. Saway ni Harry. Wow! Ako pa ngayon ang nag-eskandalo? Bakit hindi mo sabihan yung babae na yan? Sabay duro nito kay Carlene. Isa kang kabit. I'm not his mistress. Paglaban ni Carlene. Hindi mistress. Anong tawag mo sa ginagawa nyo? Magkasama kayo sa bahay. Ano, magkaibigan lang? Celine, please. Hindi mo naiintindihan. Walang masama sa nangyayari dito. Awat ni Harry. Walang masama? Harry, hindi ako tanga. Baka nakakalimutan mong mag-asawa tayo. Anong klaseng paliwanag ang tatanggapin ko rito? Celine, makinig ka. Wala akong intensyong makialam sa relasyon nyo. Narito lang ako dahil sa anak namin ni Harry. Wala nang iba. Napahinto si Celine at napakunot ng noo. Anak? Anong anak? Harry, ano bang sinasabi ng babaeng to? Napabuntong hininga si Harry. Oo, may anak kami ni Carlene bago pa tayo nagpakasal. At kailan mo pang balak sabihin sa akin to? Kapag malaki na siya, hindi mo man lang naisip kung gaano kasakit to para sa akin. Lalong nagalit si Celine. Alam kong mali, pero please, intindihin mong ginagawa ko lang ang tama para sa bata. Gusto kong maging parte ng buhay niya. At parte ng buhay niya ang pagsama mo sa nanay niya. Ano ako? Dekorasyon sa buhay mo, Harry? Celine, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero narito si Harry dahil gusto niyang makabawi bilang ama. Walang kahit na anong masama sa intensyon namin. Pagsingit ni Carlene. I don't believe you! Inabot ni Celine si Carlene at sinampal ng malakas. Sa gulat ay napahawak na lamang si Carlene sa kanyang pisngi. Mommy! Sabay-sabay silang napatingin sa nagsalita. And it was Harzan. Mabilis tong tumakbo sa tabi ni Carlene. Why did you hurt my mom? Galit na tanong ni Harzan. Napangisi si Celine. Natatandaan ko na. Kayo yung sa mall na nakasalubong namin. Let's go, Celine. Bulong ni Harry ng may halong pagbabanta. Hindi na nagsalita si Celine at hinawakan na lamang ni Harry ito sa braso at hinilang paalis sa bahay. Naiwan si Carlene at Harzan na yakap-yakap ang isa't isa. Nag-drive si Haring pauwi sa bahay nila ni Celine at nang makapasok sila sa loob ay nagsalita siya. Don't you ever hurt her again. Sabay duro niya kay Celine.
Pinoprotektahan mo pa siya? Ako? Paano ako? Hindi mo ba ako naisip? Paano kami ng anak mo? Galit na sigaw ni Celine. Anak? We both know na hindi ko anak si Lily. Pinaako mo lang siya sa akin, Celine. Bigla ay natahimik si Celine at unti-unting tumulo ang luha niya. Kung hindi dahil sa awa, hindi kita pakakasalan. At kung alam ko lang na buntis si Carlene ay hindi ko siya iiwanan. So ano? Mahal mo pa siya? Mahal mo pa, ha? Oo, mahal ko pa siya. Mahal na mahal. You just ruined us. Kung hindi ka bumalik at nagmakaawa sa akin, sana masayang pamilya namin. So don't try to hurt her again. Dahil ako mismong makakalaban mo. Napahagulgol na ng iyak si Celine na tuluyang napaupo sa sofa. Habang si Harry nakatayo sa harapan niya, galit na galit. Ang bigat ng tensyon ay tila bumalot sa buong kwarto. So ano na, Harry? Aalis ka na naman. Iiwanan mo na naman ako? Paano na kami ng anak mo, ha? Kahit hindi siya dugot laman mo, ikaw ang tinuturing niyang ama. Ama? Sinira mong buhay ko, Celine. Inako ko yung responsibilidad na hindi ko dapat pasanin dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Lahat ginawa ko dahil mahal kita, Harry. Hindi ko naman sinasadya. Natakot lang ako. Natakot akong mawala ka sa akin. Tumigil saglit si Harry at huminga ng malalim. Mahal? Ang tawag mo bang pagmamahal ay pagsisinungaling at paggamit? Pinilit mo kong kalimutan si Carlene kahit na alam mong siyang mahal ko. At ngayon gusto mo pang saktan siya? Hindi ako monster dito, Celine. Kung hindi ikaw. Si Celine, bagamat umiiyak ay tumayo at tumingin kay Harry na puno ng hinanakit. Kung ganon, bakit hindi mo na lang ako tuluyang iwan? Bakit kailangan mo pang saktan ako sa bawat salita mo? Tumalikod saglit si Harry bago muling hinarap si Celine. Iwang kita? Matagal na kitang iniwan, Celine. Ang katawan ko lang ang nandito. Pero ang puso't isipan ko na kay Carlene pa rin hanggang ngayon. Tumigil si Celine. Napakuyom ang mga kamay niya habang tinatanggap ang bigat ng sinasabi ni Harry. Hindi ko kayang mawala ka, Harry. Hindi ko kaya. Bulong ni Celine. Ngunit hindi sumagot si Harry. Naglakad siyang palabas ng kwarto. Iniwan sa Celine na tuluyang napaluhod na sa sahig. Bago tuluyang lumabas, ay nagsalita si Harry ng malamig. Hindi ako nawala sa iyo, Celine. Ikaw ang nagtulak sa aking palayo. At tuluyang isinarado ni Harry ang pinto, habang si Celine ay naiwan sa kadiliman ng kanyang mga pagkakamali. Nagtungo si Harry sa kanyang opisina upang doon magpalamig ng ulo. Habang nakatingin sa kawalan si Harry, pilit niyang nilalabanan ang galit at sakit na bumabalot sa kanya. Bigla namang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina niya at pumasok ang mama niya, si Aling Elena na may mabigat na ekspresyon. Harry! Ano na naman ba itong narinig ko kay Celine? Sigaw ni Aling Elena habang naglalakad papalapit kay Harry. Mama, hindi ito ang tamang panahon para makialam ka. Malamig na sagot ni Harry habang nakatingin pa rin sa bintana. Hindi tamang panahon? Abay, sinisira mong pamilya mo. Tapos sasabihin mong wala kang pakialam. Ano na lang ang mangyayari kay Celine at kay Lily? Humarap si Harry kay Aling Elena. Kita ang pinipigilang galit sa mukha niya. Mama, wag mong idamay si Lily. Alam kong wala siyang kasalanan. Pero wag mong ipilit na kasalanan ko lahat to. Matagal na akong nagtitiis para kay Celine. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong limitasyon. Limitasyon? Bakit hindi mo ito sinabi noon pa? Bakit mo pa pinakasalan si Celine kung hindi mo naman siya kayang panindigan? Matigas na tanong ni Aling Elena. Dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan niya, Mama. Mataas ang boses ni Harry. Ipinako niya sa akin ng isang responsibilidad na hindi ko naman dapat pasanin.
At ngayon pilit niyang sinisira ang tanging bagay na nagpapasaya sa akin. Si Carlene. Natigilan si Aling Elena pero hindi siya nagpaawat. Anak, hindi mo po pwedeng balikan si Carlene. May asawa ka na. At kahit ano pang mangyari, si Celine ang pinili mo. Hindi po pwedeng basta ka nilang bibitaw. Mama, ang tanong pinili ko ba talaga siya? O napilitan lang ako dahil sa mga kasinungalingan niya? Kung alam ko lang noon ang totoo, hindi ko iiwanan si Carlene. Kung ganun, ano nga? Iiwanan mo na lang si Celine. Papaano si Lily? Kahit hindi mo siya anak, tinuturing ka niyang ama. Anong sasabihin niya kapag iniwan mo ang nanay niya? Napabuntong hininga si Harry. Hindi ko iiwanan si Lily, Mama. Pero si Celine, hindi ko na kayang ipilit ang isang relasyon na puno ng kasinungalingan at sakit. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya. Harry, mag-isip ka. Hindi lahat ng bagay ay dapat tapusin ng ganito. Mahinang sabi ni Aling Elena na tila ba nagdadalawang isip na rin sa panig ni Celine. Pinag-isipan ko na, Mama, at ang desisyon ko, huli na para baguhin. Napatigil si Aling Elena at napaupo sa isang silya. Kita sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, anak. Pero sana sa huli piliin mo ang tama. Yun din ang gusto ko, Mama. Sagot ni Harry habang muling tumingin sa bintana. Nag-iisip kung kailan matatapos ang gulong ito. Kinagabihan, tahimik na bumalik si Harry sa bahay. Ang buong paligid ay tila balot ng malamig na tensyon. Sa sala, nakaupo si Celine. Halatang kaiiyak lang. Kapansin-pansin ng mga namumugto niyang mata habang hawak ang isang baso. Nang makita niyang pumasok si Harry, ay agad siyang tumayo. Harry! Mahina niyang tawag. Hindi siya pinansin ni Harry at diretso itong naglakad papunta sa kwarto. Ngunit hindi sumuko si Celine. Hindi ba talaga tayo mag-uusap? Wala ka na bang balak na ayusin pa ito? Tanong ni Celine, halos pabulong ngunit puno ng pighati. Napaluha muli si Celine. So, tapos na talaga tayo? Ganun na lang. Lahat ng pinagsamahan natin, lahat ng sakripisyo ko, baliwala na lang. Huwag mong gawing parang ikaw ang biktima rito. Malamig na sagot ni Harry. Ang dami kong isinakripisyo, Celine. Pero sa kabila ng lahat, sinira mo pa rin ang tiwala ko. Ginamit mo ako para sa sarili mong kapakanan. Ginawa ko lang naman yun dahil sa mahal kita. Mariing sagot ni Celine. Umiiyak. Oo, nagkamali ako. Pero hindi ba't lahat ng tao deserve ng second chance? Hindi ba't sinabi mong mananatili tayo sa hirap at ginhawa? Sa hirap at ginhawa, oo. Pero hindi sa kasinungalingan. Sagot ni Harry. Tumitig siya kay Celine. Baka sa kanyang mukhang lungkot at pagod. At hindi ito tungkol lang sa akin o sayo. Anak ko rin si Lily kahit hindi ko siya kadugo. Pero hindi ko kayang magpanggap na masaya sa piling mo habang sirang-sira na ang loob ko. Paano si Lily? Harry, iniidolo ka niya. Hindi mo ba iniisip kung gaano siyang masasaktan kapag iniwan mo kami? Napabuntong hininga si Harry. Hindi ko iiwan si Lily. Mananatili akong ama niya. Pero ikaw, Celine, hindi na kita kayang mahalin. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Halos mabaliw si Celine sa narinig. Napahawak siya sa dibdib niya na tila ba pinipigil ang matinding sakit. Kung ganon, ano pang silbi ng lahat? Ano na lang ako, Harry? Paano na ako? Hindi sumagot si Harry. Sa halip, tumingin siya sa hagdan. Tila nag-iisip kung aakyat o aalis. Sa wakas, naglakad siyang palapit kay Celine at tumigil sa harapan nito. Celine, ayusin mo ang buhay mo para kay Lily, para sa sarili mo. Pero hindi na kita kayang samahan sa pag-aayos na yan. At sa huling tingin ni Harry kay Celine,
Bumaling siya at tuluyang naglakad palabas ng bahay. Naiwan si Celine na nakaluhod sa sahig, umiiyak at pinagmamasdan ng likod ng lalaking dati ay akala niyang mananatili sa kanya habang buhay. Habang nasa labas, tumingala si Harry sa langit. Tahimik niyang ibinulong sa sarili. Patawarin mo ko, Lily, pero kailangan ko ring hanapin ang kapayapaan ko. Nagtungo muli si Harry sa bahay na tinutuluyan ni Carlene at Harzen. Tahimik na nakaupo si Carlene sa sofa nang pumasok si Harry sa bahay. Napansin niya agad ang bigat ng ekspresyon sa mukha nito. Nang magkaharap sila, tinitigan siya ni Carlene ng may halong pagtataka at pag-aalala. Harry, mahinang bati ni Carlene. Kamusta? Nagkausap na ba kayo ng maayos si Celine? Napabuntong hininga si Harry. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Carlene, may kailangan tayong pag-usapan. Nag-aalangan si Carlene ngunit tumango siya. O sige, sandali. Tumayo siya at tinawag si Harzen mula sa kabilang silid. Anak, pumasok ka muna sa kwarto ha. Mag-uusap lang kami ng daddy mo. Sumilip si Harzen mula sa pinto. Ngumiti kay Harry at tumakbo papunta sa kwarto. Nang masigurong wala na ang bata, muling humarap si Carlene kay Harry. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Kalmado ngunit halata ang kaba sa boses. Napatingin si Harry sa sahig, parang hindi alam kung papaanong sisimulan. Carlene, mali ako sa lahat ng bagay. Sa pag-iwan sa'yo, sa pagpili kay Celine, sa pagtalikod sa pamilya natin. Maling-mali ang lahat eh. Nagulat si Carlene ngunit nanatiling tahimik. Hinayaan niyang magpatuloy si Harry. Hindi ko mahal si Celine. Diretsyong sabi ni Harry. Tumingin sa mga mata ni Carlene. Ang dami kong ipinaglaban para sa relasyon namin. Pero hindi ko kayang magpanggap na masaya ako sa piling niya. Lalo na't nalaman kong hindi ko pala anak si Lily. Gulat at awa ang sumilay sa mukha ni Carlene. Ano? Hindi mo anak si Lily? Tumango si Harry. Bakas sa mukha ang lungkot. Niloko niya ako, Carlene. Ginamit niyang sitwasyon para maangkin ako. Pero ngayon gusto kong itama ang lahat. Mahal kita, Carlene. Mahal ko kayo ni Harzen. At gusto kong mabuo ulit ang pamilya natin. Napapikit si Carlene. Pinipigilan ng luha. Harry, ang tagal kong hinintay na marinig yan mula sa'yo. Pero alam mo ba kung gaano kasakit nung iniwan mo ko? Gaano kasakit na makita kang pinili ang iba? Kahit alam kong mahal mo pa rin ako. Tumayo si Harry at lumapit sa kanya. Hinawakan ng kanyang mga kamay. Alam ko, Carlene, hindi ko na mababago ang sakit na naidulot ko. Pero handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo ko. Handa akong magsimula ulit para sa atin. Napatitig si Carlene kay Harry. Halatang naguguluhan. Harry, mahal pa rin kita. Pero paano ako makakasiguro na hindi mo ulit gagawin to sa amin? Ipinapangako ko, Carlene. Sagot ni Harry. Puno ng determinasyon. Hindi na ako aalis. Hindi ko na ulit sisirain ang tiwala mo. Gusto kong buuin ulit ang buhay natin. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tahimik si Carlene. Nag-iisip. Alam niyang mahal niya si Harry. Ngunit takot pa rin siyang masaktan muli. Matapos ang ilang saglit, tumingin siya kay Harry at mahinang nagsalita. Harry, hindi madali ang patawarin ka. Pero mahal pa rin kita. Gusto kong subukan ulit para kay Harzen. Pero kailangan mong patunayan na totoo ka sa mga sinasabi mo. Ngumiti si Harry. Halos maluha sa narinig. Gagawin ko, Carlene. Pangako, hindi ko na kayo bibiguin. Habang nag-uusap ang dalawa, sumilip si Harzen mula sa kwarto. Nakangiti at tila masaya sa nakikita. Sa isip niya, buo ulit ang pamilya na matagal niya nang hinihintay. Kinabukasan, sa bahay ni Carlene. Maagang nagising si Harry. Abala sa kusina habang nagluluto ng agahan.
Naghahanda siya ng paboritong pancake ni Harzen. Tila sinisimula ng bagong yugto ng kanilang pamilya. Lumabas si Carlene mula sa kwarto. Nakasuot pa ng pantulog at saglit na tumigil sa pintuan ng kusina. "Ang aga mo!" Bati niya. Bahagyang ngumiti. Lumingon si Harry, hawak ang spatula at ngumiti rin. "Gusto kong suklian ang lahat ng pagkukulang ko. Agahan muna bago ang lahat." Napangiti ng bahagya si Carlene, ngunit halata pa rin ang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Umupo siya sa mesa. Pinagmamasdan si Harry habang nagluluto. Maya-maya ay bumaba si Harzen, puno ng enerhiya at tumakbong papalapit sa kanyang ama. "Daddy! Pancakes!" Masayang sigaw ni Harzen. Yumuko si Harry para yakapin ang anak. "Yes anak, para sa ito." Habang kumakain, si Harzen ang nagpapagaan ng kanilang umaga sa kanyang kwento tungkol sa eskwelahan. Tawa ng tawa si Harry at Carlene. Kahit paminsan ay nakikita ang alanganing titig ni Carlene kay Harry kapag hindi siya nakatingin. Sa hapon, habang naglalaro si Harzen sa labas, nasa sala si Carlene, nag-aayos sa mga damit ni Harzen. Nang lumapit si Harry, naupo ito sa sofa at tinitigan siya ng seryoso. "Carlene, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon," sabi ni Harry. Sinira ang katahimikan. "Alam kong hindi ito madali para sa iyo." Huminto si Carlene sa ginagawa at tumingin sa kanya. "Hindi nga, pero gusto kong subukan. Para kay Harzen at para sa atin. Pero Harry, hindi lang salita ang kailangan ko ngayon ha. Kailangan kong makita na kaya mong panindigan ang mga pangako mo." Tumango si Harry, bakas ang senseridad sa kanyang mukha. "Ibibigay ko ang lahat, Carlene. Hindi ko nasisirain ang tiwala mo." Nagkaroon ng maiksing katahimikan sa pagitan nila. Sa labas, narinig ang malalakas na tawa ni Harzen habang naglalaro. Tila nagsisilbing paalala na ang kanilang anak ang sentro ng pagsisikap nilang dalawa. "May isa lang akong hiling," biglang sabi ni Carlene. "Kung gusto mong bumuo ulit tayo ng pamilya, kailangan mong ayusin ang lahat kay Celine. Hindi ko kayang mabuhay na may nakaambang problema sa likod natin." Napatitig si Harry kay Carlene. Tila iniisip ang bigat ng kanyang sinabi. Tumango ito sa huli. "Oo, tama ka. Kakausapin ko si Celine. Tapos na kami pero kailangan kong masiguradong magiging maayos ang lahat para hindi na siya maging problema sa hinaharap." "Mabuti," sagot ni Carlene. Tumingin sa bintana kung saan masayang naglalaro si Harzen. "Gawin mo sana yun, Harry. Pero habang ginagawa mo, alalahanin mong hindi lang pamilya ang binubuo mo. Binubuo mo rin ulit ang puso ko." Napalunok si Harry sa narinig. Tumango siya, puno ng determinasyon habang pinanonood si Harzen. Sa isip-isip niya, tinupad ni Harry ang pangako niya kay Carlene, ang ayusin ang tungkol kay Celine. Tanggap na nito na wala na sila. At ng ibang bansa ito kasama si Lily, habang si Harry ay nakasama ng muli si Carlene at ang anak nilang si Harzen. Kasalukuyang nasa parke ang pamilya ni Harry. Masayang tumatakbo si Harzen sa damuhan. Pinaglalaroan ang frisbee na dala nila. Si Carlene naman ay nakaupo sa isang picnic blanket. Hawak ang kape habang pinanonood ang mag-ama. "Catch, Daddy!" sigaw ni Harzen habang inihahagis ang frisbee kay Harry. Agad tong sinalo ni Harry na tumawa kasabay ng sigaw ng tuwa ng anak. Tumingin si Harry kay Carlene. Napansin niyang nakangiti ito habang pinagmamasdan silang maglaro. Lumapit siya sa kanya. Umupo sa tabi nito at kinuha ang kamay niya. "Masaya ka ba ngayon?" sabi ni Harry habang bahagyang nakangiti. "Masaya ako dahil buo na ulit tayo," sagot ni Carlene. "Pero Harry, natatakot pa rin akong baka hindi natin kayanin." Hinawakan ni Harry ng mahigpit ang kamay ni Carlene. "Kaya natin, Carlene. Nangako ako, hindi ba? At ngayong hawak ko na ulit ang pamilya ko. Hindi ko na kayo bibitawan." Tahimik na ngumiti si Carlene.
Ngunit halata sa kanyang mga mata ang unti-unting pag-usbong ng tiwala. Kinagabihan, sa harap ng kanilang bahay, nakaluhod si Harry habang hawak ang isang maliit na kahon. Lumabas mula sa loob si Carlene. Nagtataka kung anong ginagawa nito sa labas. Harry, anong... Naputol ang tanong niya nang makita ang kahon na hawak nito. Nang buksan yun ni Harry, tumambad ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Carlene, simula ni Harry, habang ang mga matay puno ng emosyon. Alam kong hindi ako naging perpektong partner. Alam kong nasaktan kita at muntik ko nang masira ang buhay natin. Pero ngayong binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kitang kamahal. Napapikit si Carlene, pinipigilan ng luha. Harry, gusto kong bumuo ng panibagong simula kasama ka. Gusto kong gawin tong opisyal, Carlene. Pakasalan mo ko. Hayaan mong ipakita ko sa mundo kung gaano kitang kamahal at kung gaano kahalaga ang pamilya natin. Tumingin si Carlene kay Harry. Nanginginig ang mga kamay habang tinatakpan ng bibig. Tumango siya habang umiiyak. Oo, Harry. Tumayo si Harry at mahigpit na niyakap si Carlene. Masaya silang nagyakapan habang pumapalakpak si Harzen mula sa bintana. Sumisigaw ng, "Yay! Mommy at Daddy!" Habang magkasama silang tatlo sa ilalim ng mga bituin, ramdam nilang pag-asang dala ng bagong simula. Ito na ang simula ng mas matibay at mas masayang yugto ng kanilang pamilya. Wakas.